paksiw na pata. Umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin ay i-prepare muna yung pata sa pamamagitan ng unang pagpapakulo. Papakuluan lang natin ito ng isang beses. Nang sa ganun ay matanggal yung scums, pati na rin yung mga impurities. Ilagay lang natin itong mga pata dito sa isang cooking pot at pakuluan lang natin ng 15 minutes. Mapapansinin nyo na unti-unting lumulutang yung mga scums habang pinapakulo. Pati na rin yung black part ng bone marrow lumalabas na. Kailangan lang natin yan tanggalin. Ang gagawin ko ngayon ay ililipat ko lang itong mga pata na napakuluan na natin sa isang plato. At huhugasan ko lang ito ng running water para mas malinis mabuti. Ito namang tubig na ginamit sa pagpapakulo, itapon na natin to. Ang susunod natin kailangan gawin ay i-pressure cook naman yung pata hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Kaya nagpainit lang tayo ng tubig sa isang pressure cooker. Ibalik natin yung pata. Nalinis na natin itong mabuti. At ang gagawin ko dito, itatakpan ko lang itong pressure cooker at ipipressure cook ko lang ito ng 12 minuto. 12 minutes lang. Ang gusto nating mangyari dito ay mapalambot kagad yung pata, pero yung tamang lambot lang. Ayaw nating sobrang lambot to the point na naghihiwalay na yung buto sa laman dahil papakuluan pa natin ito maya-maya. Isa pa pala, mag-uumpisa yung bilang natin ng 12 minutes once na sumayaw na o gumalaw na yung regulator ng pressure cooker. At once na ma-pressure cook na natin, tanggalin natin yung pressure, buksan na natin itong pressure cooker. At sa puntong ito, ready na yung pata malambot na to. So ang gagawin natin, paghihiwalayin lang natin itong pinalambot na pata, pati na rin yung pork stock. At iluto na natin itong ating paksiw na pata. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. At once na mainit na yung mantika, una nating igigisa dito yung sibuyas. So ilagay na natin itong chopped na yellow onion. Walang kaso kung ibang kulay na sibuyas ang gamitin ninyo. Ilagay na rin natin yung bawang. Ang gamit ko dito ay yung minced na garlic o yung bawang na hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuloy na lumambot yung sibuyas. At mas maganda sana kung yung bawang medyo nagbabrown na ng konti. Huwag naman yung sobrang brown. Kumbaga yung golden brown, tamang-tama yan. At ilalagay na rin natin yung pata. Ito yung pata na pinalambot natin kanina. Ang ginagawa ko dito, pagkalagay ng pata, so ilagay muna natin yung 4 na peraso na pata na napalambot na. Ang ginagawa ko, niluluto ko lang yung isang side ng mga 3 hanggang 5 segundo. Para lang masabi na ginisa natin. Pero actually, hindi na kailangan gawin to. Gusto ko lang gawin. Ayan. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. Magbubuhos lang tayo ng regular na soy sauce dito sa ating pan. At maglalagay din tayo ng pork stock. Ito yung pinakuluan natin ng pata. Pabayaan lang natin na kumulo yung liquid dito sa ating pan. Haluin lang natin. At naglalagay din ako dito ng paminta. Ang gamit ko ay yung buong paminta o yung whole peppercorn. Ilagay na rin natin yung pinatuyong dahon ng laurel. I-distribute lang natin dito sa ating lutuan. Ina-adjust ko rin yung init sa medium lang. At itutuloy lang natin ang pagpapakulo ng hindi tinatakpan itong ating pan. Hanggang sa maging kalahati na lang o mag-reduce sa kalahati yung liquid. At kapag nangyari yan, ibabaliktad lang natin yung pata. Yan, importante yan para maging balanse yung pagkakaluto, pati na rin yung kulay. Dahil habang pinapakuluan ito sa toyo, medyo nagiging dark yung bahagi ng pata na nakasubmerge. Ayan. Maglalagay din tayo dito ng suka. Ang gamit ko ay sukang puti o white vinegar. Pwede kayong gumamit ng cane vinegar. Pabayaan lang natin na kumulo ulit yung mixture. At ilalagay ko na yung banana blossom o yung puso ng saging.
Importante dito sa puso ng saging kung hindi sariwa yung gamit ninyo. Kung nabili nyo lang to sa grocery na nakabalot, ibabad natin sa tubig dahil medyo mapait ito at maalat kapag diniretso natin. Actually, yung ginagawa ko dito, binababad ko muna ng 10 minutes sa tubig at pagkababad, dinugasan ko po itong mabuti. Haluin ko lang ito. At pagkatapos ay maglalagay lang ako ng asukal. Ang gamit kong asukal para sa recipe na to ay yung asukal na pula o brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng muscovado sugar. Siguraduhin lang natin na nag-dissolve na yung asukal dito sa sauce ng ating paksiw na pata. Itutuloy lang natin yung pagpapakulo hanggang sa tuloy na mag-reduce yung sauce. At yung dami niyan, depende sa inyong preference. At ready na tong ating dish. Ang gagawin ko ay ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At pagkatapos ay iserve na natin kasama ang mainit na kanin. Ito na ang ating paksiw na pata! Tara, kain na tayo!